Anyway, Amelin, maraming tao na sa Amerika at Europe ang gumagamit ng Global Positioning Service o GPS. Kaya kasi ng device ito na mag-navigate ng pinakamagandang ruta papunta sa iyong target area. Dito sa atin, sinubukan ng ating correspondent na si Andre Bautista na gumamit ng GPS mula sa matraffic na mga kalsada ng Cubao papuntang Green Hills. Nakarating kaya siya sa kanyang pupuntahan? Ang resulta, alamin sa ating story number 7. Panahon ni Magellan kapag lalakbay sa barko, kompas ang gamit. Ngayon, GPS na kapag lalakbay sa kotse. Sikat sa States ang mga navigating system na tulad nito. Pero uubra kaya ang GPS technology dito sa kalye natin sa Pilipinas? Bago umalis, hanapin muna sa electronic map kung saan ka pupunta. Hahanapin ng system ang rutang pwede natin daanan. Ang kotse ay nagre-represent sa atin na babiyahe at ang marked pink line ang dadaanan nating kalye. May turn-by-turn voice prompt ang system na ito, kaya para ka na rin may kasama sa kotse na nagtuturo sa'yo kung saan ka pupunta. Drive 110 meters, then turn right. Minsan kailangan natin mag-reroute on our own. Malilihis tayo sa pink line dahil may konting delay ang system. Pero okay lang yon dahil ang importante naman ay susundan natin ang checkered flag. Hindi pa kasing perpekto tulad ng sa Amerika ang navigating system natin dito sa Pilipinas dahil wala pa tayong sariling satellite. Nanghihiram lang tayo sa ibang bansa. Sa bansang tulad ng sa atin kung saan ang mga kalye ay kadalas ay walang mga street signs, ang mga pangalan at batas trapiko ay laging napapalitan, nakakapagtaka kung kailan pa nga ba makakasabay ang Pilipinas sa makabagong panahon. Andrea Bautista, The Evening News. She has a point there. Papabago-bago kasi ang pangalan ng mga kalye. Precisely. Diba? So, ayun, I guess you have to Highway, update it all the time. makapagal na. Lalabas din kaya sa GPS yung mga nakatago na yung nahuhuli. Pero sana nga makasabay na tayo dyan lalo at yung technology, kung tutusin, hindi naman ganun kamahal eh. Pero siguro, pag nag-start din dito, medyo mahal yan. Kasi sa Amerika, as low as mga $100, meron ka nung pinaka-basic nila na kit na yan, na talaga namang hindi na nga mabuhay yung mga ibang tao sa Amerika kung wala yung That's GPS right. nila. I tried driving in America using a GPS and it's really easy to drive. I'm telling you guys, tinuturo lang sa inyo kung ano, kung paano. I'm sure most of our tenors have, know what GPS is. Yeah, so parang ikaw bilang driver, intindi mo na lang yung safety mo sa pagdadrive na hindi ka mabubunggo or hindi ka maaksidente. Kasi nga, hindi mo na inintindi iba-ibang bagay. Like, naliligaw na ba ako? Nasaan na ba ako? At least alam mo na kung ano man. But would it also indicate kung aling areas naman ang traffic? Or what you should be avoiding? Or talagang lang? I think there is merong ganun na yung may traffic, na included yung Because traffic that's what's report, important. para alam mo kung saan yung congested area. So, yeah, and lipat ka. the good thing about it, meron siya mga gamit, like for example, yung shopping area, so you just punch where the shopping area is, and tuturo siya kung saan pinaka-nearest shopping area or the restaurant, etc. Gimmick, lahat. Maganda siya. Di ba? Maganda siya. Kung nanonood kayo ng pelikulang Knowing ni Nicolas Cage, ginamit niya yun sa isa sa bagong magkaroon ng isang disaster area. Nakaiwas siya. Kaya lang, pag hindi ka nag-Facebook, siguro mahihirapan ka mag-GPS. I promise.